may mga Christmas gifts, may mga Christmas songs, at syempre, masaya din, maganda din ang Christmas story. Diba? Binasa natin ang Christmas story. Kanina, pinanganak si Jesus sa Bethlehem at dumating ang anghel. Anong sabi ng anghel? Luke chapter 2 verse 10, sabi niya, dala ko sa inyo ang magandang balita ng malaking kagalakan para sa buong bayan. Luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Peace on earth. Pero ngayong umaga, meron itong tanong, at ito ang aking tanong. Nasaan ang kapayapaan? Nasaan ang peace sa ating mundo? Na pagkatapos ng birth ni Jesus, dumating ang mga wise men sa Jerusalem. Alam natin ang kwento. Ilan ang mga wise men? Hindi natin alam. Para sa Biblia tungkol dyan. Pero dumating ang mga wise men sa Jerusalem at nagtanong sila nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo. Na sa panahon nila, may hari sa Jerusalem. Anong pangalan niya? Si Haring Herodes. At siya ang hari ng mga Hudyo. At nang narinig niya ang tanong ng mga wise men, naggalit si Haring Herodes. Sabi niya, akong hari dito. Ayoko na may bagong hari. So sabi ni Haring Herodes sa kanyang mga sundalo, patayin ninyo ang lahat ng mga bata, lahat ng mga sanggol sa Bethlehem. Gusto kong patayin ang baby na ito. At yan ang nangyari. Pinatay nila ang lahat ng mga babies sa Bethlehem. Ibig sabihin, pagkatapos ng birth ni Jesus, walang kapayapaan sa Bethlehem. Diba? At pagkatapos ng 2,000 years, may peace ba sa ating mundo? Tingnan natin ang ating mundo. Basahin natin ang mga dyaryo. Pakinggan natin ang balita sa radyo o sa TV. Ang ating mundo ba ay isang mundo na puno ng kapayapaan? Hindi. Puno ng away, puno ng kaguluhan, puno ng trahedya. Kagaya ng nangyari sa Mindanao last week. Diba? So nasaan ang kapayapaan? Nagkamali ba ang anghel? Ang sabi niya, good news, peace on earth. This morning, this is what I want to say to us. Ang kapayapaan na ipinangako ng anghel, ang kapayapaan na dala ng baby na ito, ay kapayapaan sa pagitan ng Diyos at mga tao. Peace between God and men. And this morning, I have 3 questions. Tatlong tanong para sa atin. Unang tanong, bakit? Bakit? Bakit kailangan natin magkaroon ng kapayapaan sa Diyos? Now, maraming aklat sa Biblia, pero isa lang ang aklat. Maraming kwento sa Biblia, pero isa lang ang kwento. Sa simula ng Biblia, at anong unang aklat sa Biblia? Genesis. Sa simula ng kwento, masaya ang mga tao. Gumawa ang Diyos ng lahat. At sino ang unang lalaki? Si Adam. Sino ang unang babae? Si Eva. Nakatira sila sa isang magandang hardin. At perfecto ang lahat. Nag-enjoy sila sa Diyos. Siya ang kanilang kaibigan. Ang ibig sabihin, sina Adam at Eva, meron silang kaugnayan sa Diyos. Napakabuti ng Diyos sa kanila. Masaya ba sila sa atin? Siyempre, masaya sila. Pero anong nangyari? Nagrebelde sila laban sa Diyos. Hindi sila nagpasakop sa pagkahari ng Diyos. Gusto nila na sila ang may hawak sa kanilang buhay. Kung sila ang nagdi-decide kung anong tama at anong mali para sa kanila. So nagrebelde sila laban sa Diyos. Kasalanan ito. At dahil sa ginawa nila, pumasok ang kasalanan sa ating mundo. At sinira ng kasalanan ang lahat. Yan ang dahilan kung bakit magulo ang lahat, kung bakit maraming problema sa ating mundo ngayon. At dahil sa decision nila, pinaalis sila sa hardin at hiwalay na sila sa Diyos.
Sinasabi ng Biblia, lahat tayo ay makasalanan. Hindi sina Adam at Eva lamang, lahat tayo ay makasalanan. Lahat tayo ay hindi nagpapasakop sa Diyos. Ayaw natin may nagsasabi kung anong dapat natin gawin. Gusto ko, ako ang Diyos sa aking buhay. Gusto ko, ako ang nag-decide kung anong pwede o anong hindi pwede para sa aking buhay ko ito. Ganito ang attitude ng lahat ng mga tao. Dahil dyan, lahat tayo ay hiwalay sa Diyos. Maraming iniisip na ako ay kaibigan ng Diyos. Pero ang katotohanan, sinasabi ng Biblia, dahil sa ating kasalanan, tayo ay mga kalaban ng Diyos. Nakakatakot ito. Diba? Imagine, nagagalit ang Diyos sa atin dahil sa ating kasalanan. Now, sa kwento na binasa natin kanina, may mga pastol na nag-aalaga na nagbabantay sa kanilang tupa in the fields. At sino ang dumating? Isang anghel. Now, karaniwan sa mga pictures, anong itsura ng mga anghel? Karaniwan, diba? Sa mga Christmas cards, sa mga pictures, ang itsura nila ay kagaya ng munting bata na may pakpak. Diba? Medyo mataba sila. Ganito ba ang mga anghel? Anong sabi ng mga pastor nang nakita nila ang mga anghel? Ang cute naman ng mga anghel. Yan ba ang sinabi nila? Hindi. Sabi ng anghel, huwag kayong matakot. Ibig sabihin, natakot ang mga shepherds. Yung mga anghel, just little fat babies, siguro kailangan niyan sabihin, huwag kayong tumawa. Diba? Pero hindi yan ang sinabi niya. Sabi niya, huwag kayong matakot. Ibig sabihin, natakot ang mga pastor nang nakita nila ang anghel. Sinasabi ng Biblia, sumasamba ang mga anghel sa Diyos. Sinasabi ng mga anghel, banal, banal, banal kayo. Ibig sabihin, kung ito ang reaction ng mga pastor nang nakita nila ang mga anghel, anong gagawin natin sa harapan ng Diyos? Isang banal na Diyos. Paano tayo makatayo sa harapan ng Diyos? Malaking problema ito para sa ating lahat. Kasi sinasabi ng Biblia, sa darating na araw, haharap tayo sa Diyos sa araw ng paghatol. Meron tayong pananagutan sa Diyos for our lives. At nakikita niya ang lahat ng mga secrets, lahat ng ginawa natin. Ito ang ating kalagayan, makasalanan sa harapan ng isang banal na Diyos. At yan ang dahilan kung bakit kailangan natin magkaroon ng kapayapaan sa Diyos. I wonder this morning, nakikita mo ba ang kalagayan mo sa harapan ng Diyos? Nakikita mo ba ang iyong problema? Nakikita mo ba ang pangangailangan mo? So yan ang unang tanong, bakit? Bakit kailangan natin magkaroon ng kapayapaan sa Diyos? Kasi dahil sa ating kasalanan, hiwalay tayo sa Diyos at nagagalit siya sa atin. Ikalawang tanong, sino? Sino ang pwedeng magkaroon ng kapayapaan sa Diyos? So, para kanino ang peace na ito? Now, karaniwan, kung may mahalagang bisita na dumadalo sa Pilipinas, halimbawa nang pumunta si President George Bush, yung dating presidente ng Amerika, nang pumunta siya dito, saan siya pumunta? Saan siya kumain? Kumain ba siya sa isang tindahan? Squid balls ba ang kinain niya sa kanyang pagdalaw? Hindi, saan siya pumunta? Pumunta siya sa palasyo, di ba? Kasama ng mga mayaman, kasama ng mga senators, kasama ng presidente. But, nang dumating ang anghel, kanino niya sinabi ang mabuting balita? Mga hari ba? Hindi. Yung mga pastol, yung mga shepherds. Mahalaga ba ang mga shepherds? Hindi. Sa panahon nila, sa tingin ng mga tao, yung mga shepherds, hindi sila mahalaga at hindi sila mabubuting tao. Pero dumating ang anghel at sabi niya, Luke chapter 2 verse 10,
Huwag kayong matakot, sapagkat narito, dala ko sa inyo ang magandang balita ng malaking kagalakan para sa buong bayan. Para kanino? Ang peace na ito? Para sa mga mayaman lang ba? Para sa mga hari? Para sa mga presidente lang ba? Para sa isang bansa lamang? Hindi. Para sa lahat ng mga tao. Ito ang message ng anghel. Ang mabuting balitang ito ay para sa lahat. Mga kaibigan, sa Biblia, may bad news. Ang bad news, nagagalit ang Diyos sa atin dahil sa ating kasalanan. At ano man ang gagawin natin, hindi natin kayang lutasin ang problema sa pamamagitan ng ating sariling pagsisikap. Kasalanan pa rin tayo sa harapan ng isang banal na Diyos na dapat magparusa sa lahat ng kasalanan. Yan ang bad news sa Biblia. Pero may good news din para sa atin. Ano man ang buhay mo, ano man ang ginawa mo, pwede kang magkaroon ng kapayapaan sa Diyos. Pwede kang magkaroon ng forgiveness sa Diyos. Luke 2 verse 14, luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Ibig sabihin, kahit na marumi tayo sa harapan ng Diyos, pwede natin tanggapin ang kaluguran ng Diyos. Yan ang good news para sa ating lahat ngayon. So, first question, bakit? Bakit kailangan natin magkaroon ng kapayapaan sa Diyos? Dahil sa ating kasalanan, nagagalit ang Diyos sa atin. Kalawang tanong, sino? Sino ang pwede magkaroon ng kapayapaan sa Diyos? Lahat. Lahat. Good news ito para sa lahat. Question number 3. Paano? Paano ako magkaroon ng kapayapaan sa Diyos? Kung nagagalit ang Diyos sa atin dahil sa ating kasalanan, paano siya malulugod sa atin? Malinaw ang Biblia na hindi sa pamamagitan ng ating sariling mabubuting gawa. Para sa marami, ito ang pag-asa nila. Lots of times, I talk to people and I say, naniniwala ka ba na may Diyos? Siyempre. Naniniwala ka ba na may langit? Oo, siyempre. Pupunta ka ba sa langit? Hindi ko alam. Sana, kasi mabuting tao ako. Madalas ito ang sagot ng mga tao. Ang ibig sabihin, nasaan ang kanilang pag-asa? Nasa kanilang sariling kabutihan. Di ba? Sana, kasi mabuting tao ako, tatanggapin ako ng Diyos. Pero mali yan. Katulad ng sinabi ni Kuya Ray kanina sa kanyang testimony. Alam niya na pwede siyang maligtas sa pamamagitan ng ginagawa niya. Pero mali yan. Kasi walang mabuti sa harapan ng Diyos. Ano man ang ginagawa natin? Kulang ang ating buhay sa harapan ng isang banal na Diyos. Perfecto ang kanyang pamantayan. At walang perfecto. Nobody is perfect. Pero isa lang ang pag-asa para sa mga makasalanan. Ang baby na ito. Now, bakit special? Bakit special ang baby na ipinanganak sa Bethlehem? Well, sa Luke chapter 2 and verse 11, sabi ng mga anghel in verse 11, 3 names about this baby. First of all, sabi niya, sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa lungsod ni David ang isang tagapagligtas, isang Savior. At ito ang kailangan natin. Ito ang dahilan kung bakit pumarito si Jesus sa ating sanlibutan. Some people, they say, well, maybe siguro pumunta si Jesus sa ating sanlibutan para magbigay ng magandang halimbawa. At siyempre, magandang halimbawa si Jesus. Pero iyan lang ang dahilan kung bakit pumarito si Jesus sa ating sanlibutan. Meron pa tayong problema, di ba? Anong problema natin? Nagagalit ang Diyos sa atin dahil sa ating kasalanan. Some people say, well, siguro pumarito si Jesus sa ating sanlibutan at maganda ang kanyang pagtuturo. At tama yan, di ba? Maganda talaga ang pagtuturo ni Jesus. Pero kung
hindi yan lang ang dahilan kung bakit pumarito si Jesus sa ating sanlibutan. Meron pa tayong problema. Anong problema natin? Kasalanan pa tayo sa harapan ng isang banal na Diyos. Anong dahilan kung bakit pumarito si Jesus sa ating sanlibutan? Nasaan si Mariela? Nasaan na siya? Yan, okay. Anong dahilan kung bakit pumarito si Jesus sa ating sanlibutan? 1 Timothy 1 verse 6. Tapat ang salita at nararapat tanggapin ng lubos, si Kristo Jesus ay pumarito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. Salamat. Bakit? Upang iligtas ang mga kasalanan. Tagapagligtas ang kailangan natin. Yan ang unang pangalan sa Luke chapter 2. Secondly, isang tagapagligtas na siya ang Kristo. Sabi ng anghel, Jesus Christ. Anong ibig sabihin ng, what's the meaning of the name Christ? It means, pinili ng Diyos. Pinili ng Diyos. Now, sa lumang tipan, alam ng mga tao, sa panahon ni Moises, sa panahon ni Abraham, sa panahon ni David, alam ng mga tao na makasalanan sila sa harapan ng Diyos. At yan ang dahilan kung bakit maraming handog sa lumang tipan. Yung mga pari, pumatay sila ng mga tupa, mga baka. Bakit? Ito isang nagpapatungoy na paalala ng makasalanan ng mga tao at nagagalit ng Diyos sa kanila. At kailangan nila ng handog. At sa lumang tipan, maraming pangako, may gagawin ang Diyos. May darating siya. Tapos, sa New Testament, in John chapter 1 verse 29, nasaan si Mark? John chapter 1 verse 29. John chapter 1 verse 29. Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at kanyang sinabi, narito ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Salamat. Okay, sa lumang tipan, sabi nila, may darating siya. Anong sinabi ni Juan? Darating ba siya? Hindi. Narito na. Dumating na ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ang kasalanan ng sanlibutan. Tagapagligtas, Kristo, and the third words in Luke chapter 2, the third name, tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. Ang Panginoon. Ibig sabihin, sino ang baby na ito? Imagine we could go with the shepherds at pumunta sila sa Bethlehem at pumasok sila sa kwarto and here's Mary and here's Joseph and here's the manger. Sa Tagalog ng manger, Sapsaban, nandito ang baby sa manger. Parang ordinary lang ang baby sa manger. Kagaya lang siya ng mga ibang baby. Hindi siya makapagsalita, hindi siya makalakad. Nang pumasok ang mga shepherds sa kwarto, hindi lumilipad ang baby sa kwarto. Ang hitsura niya ay kagaya ng mga ibang baby. Pero ang ibig sabihin, sino ito? Anak ng Diyos. Ang Diyos mismo ang pumunta sa ating sanlibutan. Ang Diyos mismo ang dumating para iligtas, para lutasin ang problema ng kasalanan. Lumaki ang baby na ito. Perfecto ang buhay niya. Perfecto ang bawat isip, bawat gawa, bawat salita, bawat motibo. Anong nangyari sa kanya? Ipinako siya sa krus. Bakit? Sa krus, inilagay ng Diyos ang kanyang galit sa kasalanan sa kanyang anak. Bakit? Para mapatawad ang mga kasalanan. Para ipanumbalik ang ating kaugnayan sa Diyos. Kinuha ni Jesus ang parusa para sa kasalanan para pwede tayo maging matuwid sa harapan ng One more verse, 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Nasaan si
banal ba? 2 Corinthians 5 verse 21. Second Corinthians 5:21. Para sa ating kapayapaan, ginawa niyang may kasalanan, siya na hindi nakakakilala sa kasalanan, upang sa kanya tayo'y maging makatuwiran. Yan, salamat. Namatay si Jesus sa krus para iligtas sa mga makasalanan, nabuhay siya uli at umakyat siya sa langit. Kasi sabi ng Biblia, sa darating na araw, babalik si Jesus. Gagawa siya ng bagong mundo na walang kasalanan, walang kaguluhan, walang trahedya, walang digmaan, walang problema, walang kalungkutan, walang kamatayan, walang kahirapan. Perfect ang bagong mundo na darating. Ito ang kinabukasan para sa lahat ng mga napatawad na ng kanilang mga kasalanan. Napakaganda ng message ng anghel. Diba? Peace. Peace. Peace on earth. So ito ang aking huling tanong para sa ating lahat ngayong umaga. Meron ka bang kapayapaan sa Diyos? Meron ka bang kapayapaan sa Diyos? Isa lang ang pag-asa natin. Kailangan natin lumapit kay Jesus. Kailangan natin humingi ng forgiveness. Kailangan natin magpasakot sa Kanya at magtiwala sa Kanya. Kailangan natin tanggapin ang kaligtasan. Ito ang pangako ni Jesus para sa ating lahat. At man ang ginawa mo, at ang buhay mo. Kung magtiwala kayo kay Kristo Jesus, ikaw ay magkaroon ng kapayapaan sa Diyos. Ito ang mabuting balita para sa atin ngayon. Manalangin na tayo. Dakilang Diyos, nagpapasalamat kami sa inyo na meron kayong awa sa mga makasalanan. Alam namin, O Diyos, nagre-rebelde kami laban sa inyo. Alam namin, marumi ang aming buhay sa inyong harapan. Pero salamat, O Diyos, na meron kayong plano para iligtas ang mga makasalanan. Hindi kami nararapat, O Diyos, sa inyong kabutihan, sa inyong kaligtasan. Salamat, O Diyos, sa inyong biyaya. Salamat na dumating si Kristo Jesus sa aming sanlibutan. Salamat, O Diyos, na pinanganak siya sa Bethlehem at namatay siya sa krus para iligtas ang mga makasalanan. Salamat, O Diyos, na dahil dito, meron kaming pag-asa. Pwede kaming magkaroon ng kapayapaan sa inyo. Thank you, Father, for your goodness to us. At salamat din, O Diyos, na sa darating na araw, babalik si Jesus at gagawa siya ng bagong mundo. At sa bagong mundo, may perfect peace. Father, we thank you for these things. And Father, we pray for any this morning who are here who don't yet have peace with you. Tulungan mo po silang makita ang kanilang pangangailangan. Tulungan mo po silang makita ang kanilang kalagayan sa inyong harapan. Maawa po kayo sa kanila. Iligtas mo sila. Father, this is our prayer. We ask it in Jesus' name. Amen.